Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Hinatasan ng Department of Energy ang lahat ng nasa industriya ng liquefied petroleum gas o LPG na sumunod sa Republic Act No. 11592 o ang LPG Industry Regulation Act o LIRA upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at proteksyon ng mga consumer. Ito'y para rin maiwasan ang mga nasa industriya ang malaking administratibo at kriminal na parusa, kabilang ang posibleng pagsasara ng negosyo at permanenteng pagkakadiskwalipika sa anumang kaugnay sa LPG. Layo ng LIRA na itatag at masigurong sumusunod ang mga ito sa pamantayan para sa kalusugan, kaligtasan, seguridad, kapaligiran at kalidad na naaangkop sa industriya. Samantala ay sinimulan na ang pagtatayo ng Provincial Soil Laboratory sa Palawan upang mapanatili at mapabuti ang kalidad ng lupa para sa mas produktibong agrikultura sa lalawigan. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Formal nang sinimula ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management o DABSWM ang pagtatayo ng Provincial Soil Laboratory o PSL at paglulunsad ng Mobile Soil Laboratory o MSL sa Palawan sa pamamagitan ng isang kasunduan at groundbreaking ceremony noong ika-6 ng Marso sa Palawan. Ang proyekto ay naglalayong mapanatili at maibalik ang kasapatan ng nutrisyon sa lupa upang matiyak ang pangmatagalang ani at kabuhayan ng mga magsasaka sa lalawigan. Kasama sa seremonya ang pagpirma ng Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng DABSWM, mga opisyal ng gobyerno ng Palawan at iba pang kinatawan ng lokal na pamahalaan upang pagtibayin ang kanilang kooperasyon sa pagpapatupad ng proyekto. Binigyan din ng ahensya ang kahalagahan ng malusog na lupa sa tagumpay ng agrikultura sa Palawan, na nila ay magpapataas ng ani at magpapalakas sa sektor ng pagsasaka sa lalawigan. Dito pinuri din ng ahensya ang pakikipagtulungan ng lokal na opisyal na anilay isang mahalagang hakbang sa pagpapatupad ng sustainable soil management sa bansa. Dahil sa pagsuporta ng lokal na pamahalaan, inaasahan ang mas mabilis na implementasyon ng proyekto at mas mapalawak ang saklaw nito sa buong lalawigan. Sa pagtatayo naman ng PSL at MSL, layunin ng DABSWM na mapabuti ang kalidad ng lupa, mapataas ang ani at mapalago ang kita ng mga magsasaka sa Palawan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang kagawaran, nagbabala kamakailan ang Department of Finance o DOF ukol sa naganap na hacking sa website ng kanilang sangay. Dito nilinaw ng Bureau of the Treasury o BTR na ang pag-hack sa kanilang opisyal na Facebook page ay isang hiwalay na insidente at hindi nakaapekto sa iba pang sistema ng ahensya. Habang inaayos ang naturang issue, pinapayuhan ng publiko na iwasan at huwag paniwalaan ang anumang kahina-hinalang post o mensahe mula sa nabanggit na account. Para sa opisyal na impormasyon at anunsyo, pinapayuhan ang lahat na bumisita sa website ng ahensya na o sa iba pang beripikadong komunikasyon ng gobyerno. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng dengue sa unang 2 buwan ng taon, tumaas ng 73%. PNP nagdeklara ng heightened alert sa buong bansa matapos arestuhin si dating Pangulong Duterte. Korte Suprema, isinagawa na ang special raffle sa inihaing petisyon ng kampo ni Duterte kaugnay sa kaso sa ICC. Pamilya ng mga biktima ng EJK sa Duterte drug war naniniwalang abot kamay na ang katarungan. Mactan Cebu International Airport kinilala bilang best airport sa Asia Pacific. DOF nagbabala ukol sa hacking ng Bureau of Treasury website. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng Department of Health o DOH ang kabuuang naiulat na 62,000 kaso ng dengue sa bansa sa unang 2 buwan ngayong taon. Mataas ito ng 73% kumpara sa naitala noong nakaraang taon sa parehong panahon. 3 sa mga rehiyon na may pinakamataas na kaso ay ang Calabarzon, National Capital Region at Central Luzon. Habang bumaba naman ang case fatality rate ngayong taon sa 0.35% mula sa 0.42% noong 2024. Nagpapaalala rin ang DOH sa posible pang pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa ngayong panahon ng tag-ulan. Samantala, batay sa desisyon at utos ni Chief Justice Alexander Gesmundo, dadaan na sa isang special session ang pagtugon sa petisyon na inihain ng kampo ni dating Pangulong Duterte kaugnay ng kaso nito sa International Criminal Court o ICC. Narito ang detalye. Sinimulan na ng Korte Suprema ang pagsasagawa ng special raffle hinggil sa pagpasa ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng isang petisyong ipatigil ang pagpapatupad ng arrest order na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Duterte nitong Martes. Bagamat naka-recess o session break na ang korte hanggang sa katapusan ng Marso, ipinag-utos ni Chief Justice Alexander Gesmundo na tugunan na ang petisyon dahil ang petisyon ay sumasa ilalim sa Rule 7 Section 7 ng Internal Rules of the Supreme Court. Ayon sa korte, ang agarang raffle ay nagpapahintulot sa pagsasagawa ng special session para pag-usapan ang petisyon. Ang naturang petition for certiorari at prohibition ng SC na may plea para sa temporary restraining order o writ of preliminary injunction ay inihain mismo ni Duterte kasama ni Senador Ronald De La Rosa. Kinatawan sila ng law firm ng Torion and Partners sa pangunguna ng mga abogadong sina Israelito Torion, Resi Angeli Rizada, Reginald Matt Santiago at Yula May Selene Arias. Batay sa petisyon, kanilang kinukondena ang paghahabol ng jurisdiksyon ng ICC kung saan ito umano ay mali at lumalabag sa mga soberanong prerogative ng Pilipinas. Ito nila ay dahil ang mga pagsusuring isinagawa bago ang bisa ng withdrawal ay hindi valid bilang isang matter to be considered ng korte. Ito ay sa ilalim ng Article 127 Section 2 ng Rome Statute. Matatandaang ang dating Pangulo rin ang nag-utos na kumalas na ang bansa sa ICC taong 2018 at opisyal na naging epektibo ang pag-withdraw noong 2019. Si Duterte ay naresto nitong umaga ng Martes, 11 ng Marso makaraang makabalik ng bansa mula sa Hong Kong at inilagay sa kustodiya ng mga otoridad. Ang naturang aksyon ay bunsod ng pagbibigay ng ICC ng kopya ng arrest warrant sa Interpol Manila nitong madaling araw ng Martes batay sa kumpirmasyon ng Malacanang. Ang pag-aresto ay kaugnay ng madugong kampanya kontra droga sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Samantala, sa panig naman ni dating senador at ngayon tumatakbong senador na si Gregorio Gringo Honasan, kung tunay na gumagana ang hustisya sa bansa, hindi na kailangan pang mag-import ng madayuhang mang-iimbestiga. No? Ibig sabihin pa, hindi na gumagana yung mga korte natin dito sa ating bansa. No? Naganap naman yung sinasabing pagkukulang o pananagutan ng ating dating Pangulo dito sa ating bansa. Bakit sa West Philippine Sea may ruling, may arbitral ruling? Di ba? Hindi naman sinusunod. So ano ito? Double standard ba? Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tila nabunutan naman ng tinik sa dibdib ang mga naulilang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing o EJK matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte makaraang makabalik ito ng bansa nitong nagdaang Martes. Si Duterte ang naglunsad ng mas pinaigting na kampanya laban sa droga simula noong kanyang administrasyon. Nadakip ang dating Pangulo sa bisa ng arrest warrant na ipinataw ng International Criminal Court o ICC.
ICC. Nagdaos ng misa ang mga pamilya ng biktima ng EJK. Nabuhayan ng pag-asa ang mga pamilya ng mga nasawing biktima at naniniwalang tuluyan ng makakamit ang hustisya sa mga biktimang karumal-dumal na pinaslang at tinakusahang gumagamit ng iligal na droga na itinuturing na crimes against humanity. Sa datos ng gobyerno, higit 6,000 ang napatay sa operasyon habang mayroong mahigit 27,000 hanggang 30,000 na mga kaso ng EJK ang naitala noon sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng dengue sa unang 2 buwan ng taon, tumaas ng 73%. PNP nagdeklara ng heightened alert sa buong bansa matapos arestuhin si dating Pangulong Duterte. Korte Suprema isinagawa na ang special raffle sa inihaing petisyon ng kampo ni Duterte kaugnay sa kaso sa ICC. Pamilya ng mga biktima ng EJK sa Duterte drug war naniniwalang abot kamay na ang katarungan. Mactan Cebu International Airport kinilala bilang best airport sa Asia Pacific. DOF nagbabala ukol sa hacking ng Bureau of Treasury website. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Malawakang sumiklab ang isang sunog sa kabundukang bahagi ng barangay Pundakit, San Antonio, Zambales nitong Lunes. Bandang tanghali nang makita ang bakas ng sunog na malapit umano sa tinitirhang lugar ng mga residente. Naapula at idineklarang fire under control ang sunog sa bundok na tumagal ng higit 12 oras. Inaalam pa ang pinagmula ng sunog at ang pinsalang naidulot nito. Kinilala naman ng Airports Council International o ACI World ang Mactan Cebu International Airport bilang best airport sa Pacific Asia sa ilalim ng 5 to million passengers per annum category. Binibigyang karangalan nito ang kahusayan ng paliparan base sa karanasan ng mga customer. Sinusukat din nito ang passenger satisfaction na direktang kinokolekta mula sa mga bumabiyahe sa paliparan. Pahayag ng General Manager ng paliparan, hindi lamang ito karangalan para sa Cebu, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Sa ikalawang pagkakataon ay nakatakdang idaos ang All Women in Sports o WIS Awards sa ika-15 ng Marso. Magkatuwang na pamamahalaan ng Philippine Sports Commission at Philippine Commission on Women ang kaganapan na gaganapin sa Century Park Hotel sa Maynila. Layon ng naturang programa na magkaroon ng iba't ibang hanay ng mga parangal para parangalan ang mga Pilipinang atleta, coach, sports executive at mga leader na nagsilbi at gumawa ng malaking kontribusyon sa larangan ng palakasan sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng dengue sa unang 2 buwan ng taon, tumaas ng 73%. PNP nagdeklara ng heightened alert sa buong bansa matapos arestuhin si dating Pangulong Duterte. Korte Suprema isinagawa na ang special raffle sa inihaing petisyon ng kampo ni Duterte kaugnay sa kaso sa ICC. Pamilya ng mga biktima ng EJK sa Duterte drug war naniniwalang abot kamay na ang katarungan. Mactan Cebu International Airport kinilala bilang best airport sa Asia Pacific. DOF
nagbabala ukol sa hacking ng Bureau of Treasury website. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Fools.